Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Madge, and for today's video, pag-uusapan natin itong mga hints ni Binance, guys. So since December 3, nagbibigay na ng hints si Binance na magkakaroon nga siya ng token airdrop. So hindi na siya maglalabas ng specific na token, but nirelease na nga nila na 1 Bitcoin yung kanila ipamimigay, guys, na for their token airdrop. So $500,000 yung token airdrop nila. So exclusive lang to, guys, for their Binance Web3 wallet. So kung wala pa kayong Web3 wallet nila, so this is your chance na makapag-set up kayo ng kanilang Web3 wallet and gawin yung specific task para dito, guys. So tuturuan ko kayo dyan ng step by step paano ba kayo mag-set up, paano bang gagawin, paano ba kayo maging eligible for their token airdrop, guys. Kaya huwag kayo mag-skip, guys. Stay tuned until the end of this video para wala kayo ma-miss na important details, guys. So kailangan gawin nyo na to dahil limited time only lang to, guys. So i-declare natin yan later in this video. But before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you always be updated to my upcoming videos and off the clock episodes. So maraming nagulat na magkakaroon nga ng token airdrop si Binance. So para ito na yung nila for their Web3 wallet, guys. So yesterday, nagbigay na rin sila ng hint kung paano makamag-eligible. So, kailangan nila mag-swap, guys. At least one token swap. So, until December 31 lang siya, guys. Sabi ko kasi nga, it's limited, guys. Para magpakasali kayo dito, gawin nyo na siya, guys. Para malay nyo, isa kayo manalo ng 1 BTC, guys. So, diba? So, sayang din yun. So, gawin nyo na to para ma-qualify kayo, guys. All you need to do, pagpunta nyo sa inyong Binance wallet, guys, sa mismong home nyo, click nyo na yung more, diba? Pagka-click nyo ng more, makita nyo, hindi nyo kasi nakikita dyan paminsan kadalasan yung Web3 wallet. So sa recommended, makita nyo dyan yung Web3 wallet, then click yung Web3 wallet, and then create wallet, guys. So kailangan i-click yung create wallet. So parang MetaMask maging ganun na yung itong Web3 wallet ni Binance, guys. So, ayan. So, you need to create and then kailangan nyo siya i-back up, guys. After nyo siya mag-create, kailangan nyo siya i-back up this one. So, email yung click nyo nakalagay, back up your wallet now and set up your recovery password. So, pagka-click nyo yan, ililink kayo, parang dadaling kayo sa email kung anong nakalagay dyan sa phone nyo, guys. So yun, and then after that kailangan nyo mag-transfer. So madali na dito dahil parang naka-ano siya built-in kay Binance. So from Binance na inyong wallet, pwede kayo makapag-transfer na any kind of token papunta sa kanilang Web3 wallet. But of course, may fee pa rin siya. So you need to pay the gas fees, guys. So any kind of, unahin natin si LTC. Pero for sure dyan, kailangan din ng BNB for their fees, gas fees, kapag mag-swap kayo, guys. So, kailangan natin mag-swap. Pero, try natin ng LTC muna, then i-swap natin siya ng ibang token. Okay? So, ayan, BEP20. So, dahil nga Binance siya, guys. So, ayan. So, nakita nyo may fee na network fee na kailangan nating bayaran. Okay? So, now, pag ito naman, so dito na siya maliles, guys. So magda-direct na siya. So ganyan yung itsura niya. So i-max na natin. So nakakuha naman kasi ako sa free cash. So kay LTC ang ating gagawin. So lagi naman ako nag-swap, diba? So kung lagi nag-swap, ito na kayo mag-swap, guys. Pero at least nga one lang, we thought na at least 2 to 3 kasi sa iba kailangan 2 to 3, diba? So at least dito, one swap lang, 1 token swap lang. So much better. So at least hindi na kailangan gumastos na maraming gas fees for this one. Kasi kung maraming transactions, diba? So maraming gas fees din. Although mababa lang naman yung gas fees na kailangan bayaran. Pero dito yung network fee papunta dun sa Web3. Kung ano yung token nyo, yun yung ima-minus pa. Doon na siya ima-minus. Diba? So parang nag-withdraw naman kayo ng through Binance wallet nyo, kung ano talaga yung network, yung token na yun talaga yung kakailanganin nyo doon. So, ayan, mabilis na naman siya, guys. So, dumating naman siya kagad. So, as you can see, pagdating sa Web3 wallet nila, ang kailangan yung
network fee is BNB. So, Binance. So, kung kailangan, meron pa rin kayong Binance dito. So, yun yung pinagkaiba nila sa Binance Wallet. Kasi sa mismo Binance Wallet is kung ano yung token na wini-withdraw nyo, yun yung network fee. Diba? Pero here, as you can see, papakita kasi ng example lang. This one, you need BNB. So, pagdating dito sa Web3 wallet, yun yung pinaka-difference nila. So, kailangan meron kayong BNB. So, lalagyan natin ngayon ng BNB ang ating wallet, guys, for the gas fees. So, parang katulad sa mga MetaMask, sa mga Phantom, diba, kung ano yung mismo specific doon, yun yung kailangan. Kung Ethereum mainnet ba yan na network, so yun yung kailangan, diba? Kung Solana talaga. So, this one, dahil gawa ito ng Binance, so BNB yung kailangan nating gas fee. So, now, nakapaglagay na ako at least 1.926, guys. So, pwede ko naman din siyang papalitan din i-exchange in the future. But at least meron na tayo ditong parang sobra, diba? So, at least, sabi nga nila before, is at least $10 yung i-swap mo, guys, para much better. Kasi kadalasan ngayon, lumalabas na for eligibility, pataasan na ng volume. Even sa G2 network, nagulat kami, kailangan, diba? Malaki talaga yung ano. So, at least $10 kadalasan naman daw. So, ayan. So, mababawas naman siya is 0.05. So, mababa na naman talagang gas fees ni BNB. So, ayan. After natin, mag-swap, sabi naman dyan, one swap para makapag-join kayo sa kanilang pa-airdrop, token airdrop for their BTC, diba? Sayang naman, malay nyo, isa kayo sa manalo, diba? Or, I don't know kung lahat ba is ganon, pero kasi, diba, chance to win, parang something like that, yung nakalagay doon. So, we will see after December 31. So, until December 31. So, gawin nyo na siya habang maaga. Baka mamaya kasi makalimutan nyo. So, baka mamaya na. So, ang daming naglalabas ang airdrop ngayon. So, mamaya mapalagpas nyo. Sayang naman, diba? So, ganoon na naman siya kabilis. O, diba? So, kailangan lang i-approve, i-confirm. So, ganoon naman kadalas. Kung airdrop kayo or nag-swap token kayo or nag-crypto kayo, you know, in the process talaga, ganito talaga, it's the normal, diba? So, after that, wait nyo na lang once na mag-successful, diba? So, once na nag-successful siya, pwede na. So, let's hope na this one, yung Web3, is kung mangyari man na dito sa Philippines is talaga matotally ban si Binance, I hope the Web3, it will be mas-separate, diba? But sobrang hirap pag natawala si Binance kasi even kay Bybit kasi medyo mahal din yung mga pag-transfer mo, guys, ng nakita ko upon mas mahal siya. Talaga si Binance yung pinaka mababa yung mga fees, mababa yung pag-transfers, everything. So parang mas okay, diba? So now, from pwede naman din natin i-send na, diba, sa other wallet. Ito, pagdalito na, diba? So, or pwede nyo ibalik, transfer nyo to going back sa inyong Binance Spot wallet, guys. So, na-transfer natin, diba? Para pwede natin magamit pa din, diba? So, pwede natin papalit. So, siguro ito yung pinaka-advantage na magkaroon ng Web3 wallet sa Binance dahil mas mabilis, diba? Tsaka mas mababa yung fees na babayaran mo, guys. So, at least, papasok na si Binance sa Web3 world, diba? So, ayan, mabilis lang naman, at least successful na. So, pwede na natin doon na papalitan, diba? Sa kanilang P2P trading. Okay? So, iiwan ko na tong, iiwan ko na tong BNB ko dito, but for the future, kapag kailangan mag-swap or kung gagamitin siya, at least mayroon na akong spare dito na BNB, or pwede na rin kasi I think na pwede na i-send to sa other, kaya sa MetaMask or sa Phantom or something like that na pagagamitan ng BNB. So, ayan. So, gawin nyo na siya, guys. So, update ko na lang kayo after December 31. So, let's hope lahat na maka-join dito, it will be eligible, guys. So, good luck to us. So, thank you so much. So, until next time, goodbye!